Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Debt, usapang utang, usapang wala. So sa mga hindi po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about all review, all update at mga kung ano ng mga usapang online lending app mga ka-Johnny. So meron ako i-update sa inyo tungkol doon sa nakaraan na mag-share ako about doon sa pera mo, di ba? Yung panayang loan offer, panayang alok na i-claim na raw yung mga i-release nila na pera sa amin na kung ano-ano para lang mangutang sa kanila, which is ang nangyari mga ka-Johnny. I-share ko sa inyo is ito. Nabuksan ko yung spam ko ulit dito kanya sa messenger ko kasi bihira ako magbukas ng spam message eh. Kaya taka kasi ako doon sa message ko sa messenger, merong merong number, hindi ko ba parang meron pa rin message na hindi ko nakikita. Then binuksan ko nga yung spam message at ito share ko sa inyo mga ka-Johnny. Ito kung saan pakita ko sa inyo no yung pangalan niya kasi dami account naman to, wala naman akong pakialam eh kasi mga agent ng OLA, mga gumagamit ng mga dami account, mga nagtatago din yung mga yan, kumbaga iwas pusoy din niya para hindi sila mahuli. Pero na screenshot ko no kanina umaga, ito siya, pakita ko sa inyo na legit yung message sa akin. Ito yung sa your note, ito para maniwala kayo kasi yung iba mga nagko-comment na puro kwento lang daw yung ginagawa ko rito, no, naman daw akong katibayan o yung mga hula-hula lang daw, sabi na yung mga nagko-comment. Kaya pakita ko sa inyo yung picture ko, yung bago kong profile picture, nandiyan sa major note. At yung agent, ito nasa unahan, kasi nag-reply ako na sabi ko kahit kailan daw ako humiram sa inyo. Kaya ano sinasabi niya, may utang ako doon sa OLA na pera mo, yung pera mo na yan. Hinintay ko lang din mag-reply para makuha ko ng ibang mga links para pag file ako ng formal complaint again sa PNP, may papasok ko sa kanila yan. Then ito yung sabi, no, mga ka-Johnny. Ito yung una niya sinabi. Kasi nagulat ako nung December 27 na nag-upload ako ng mga pictures namin, merong angry reaction, no? Parang yung galit, syempre, yung angry emoji. Nagulat ako. Tingnan ko, pangalan nga nung angry react, Maria Luna Villanueva. Kulang pa ng N yung niya, yung Villanueva. So ito sabi niya kanina, ng pagbukas. Pero yung message niya mga ka-Johnny, December 22 pa nangyari. Kaya hindi ko nabuksan agad. Kasi nga pag spam, hindi nyo agad-agad makikita yan dahil nga hindi yan basta-basta i-ano ni Messenger. Dahil nga unknown sources kung saan nanggagaling yan. Hindi nga alam ni kasi Messenger, parang hindi niya ina-add agad yun sa main message. So sabi, magandang araw, pakiasikaso na po ng payment nyo. Sabi ng agent, sa pera mo ito, pakisettle na po para walang problema. Principal amount na lang ibalik mo. Kung magkano nakuha mo, yun na lang ibalik mo. Ang problema nga, wala naman ako inihiram sa kanila, diba? Then ito pa, kahit magpalit ka ng pangalan mo sa FB, makukuha din na matrace namin yan ng ibang agent. Kaya wala kang takas sa utang mo. Pakisettle na po. Wait ko gang 12 PM. May due date, due hours pa, di ba? Huwag muna hintayin ma-post pagmumukha mo sa FB. Di ba? Nagbabanta na ipopost ako sa social media, sa Facebook. Mas malaking kahihiyan yun. Kaya ito, pakita ko sa inyo yung reply ko. Kayo ng umaga. Question agad ako. 3 question marks. Then sabi ko, wala po ako utang sa inyo. At kaya nag-reply ulit ako, kahit kailan di po ako humiram sa pera mo. So which is ang modus ngayon ng bagong taon, no? Bagong modus na naman nila para sa akin. Sabi ko, siguro baka kailangan ng quota ng agent, baka di sila nakakota nung December, kaya ito gumagawa ng mga pautang kahit wala naman ako. Kasi nga sabi ko sa inyo, ilang beses kong sinabi sa inyo dito sa mga videos ko na 5 OLA lang ang nahiraman ko, isa-isahin ko ulit. GCash, Bilis, Tala, Digito at Mr. Cash, yun lang. Wala na akong ibang inutangan niya at never na ako naggawa ng tapal system o yung hihiram sa ibang OLA para lang tapal ko sa kanila dahil napansin ko nga na malulubog lang ako lalo sa utang kapag pinagpatuloy ko yung ganong sistema. Sabi ko nga sarili ko, nagulat ako siguro dahil yung number kasi ng asawa ko is yun nga yung tinetext lagi sa kanya. Baka yung nakuha yun sa kanya at ako yung nakita na naggagawa ako ng ganito, ba't ginagawa niya ako ngayon ng utang. Pero sabi ko nga, matibay na ebidensya na to na
sila mismo gumagawa ng kalokohan doon sa mga ula nila. Ano mga kadyani, ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit wala kang utang, pwede kang gawa ng utang. Pero never ako talaga nag-try ng pera mo kasi nga isa yan sa mga pinakamaharas ng mga ula na napag-aralan ko bukod sa mga si Digido at saka Mr. Cash lang naman talaga ang mga loan sharks na nahiraman ko eh. Kaya nagtataka ako bakit. Pero syempre, naka-public na po kasi ako kaya ito, lumalantad na rin siguro yung nakikita nila. Maaaring ginawa nila ako ng utang kahit wala naman talaga. Kaya pinapaalala ko sa inyo mga kadyani, pag nakakaranas kayo ng ganito, okay matakot. Kung sinasabi na may utang kayo kahit wala naman, ang gawin niyo pag again, ipunin niyo lahat ng mga ebidensya ninyo, tanungin niyo lang na maayos, katulad ng ginawa ko yan. Tinanong ko lang na maayos yan. Ginawa ko lang ganun. Tapos, yun nga, sinabi ko na kung wala akong utang. At pag siya nag-reply, sabi ko sa kanya, sige, mag-usap tayo. Pero, doon tayo sa PNP, mag-usap. Kasi nga, ito tawag doon na data privacy. Kasi never naman ako naghiram sa kanila, pero ginawa nila ako ng utang, di ba? Fraudulent account po ang ginagawa nila pong ito, tawag dyan. Maga, pwede ko silang kasuhan ng, ng identity theft. Kasi kinakalkal nila kung parang pinapalabas nila na humiram ako kahit wala naman akong hinihiram sa kanila. Ganun siguro, baka meron sila pinaglagyan ng loan tapos pinangalan sa akin. Kaya ako ngayon nanghihiraman. Pero ang problema kasi is hindi ko naman tunay ng pangalan yung janitor. Iba yung pangalan ko. Kaya sabi nga niya rito, kahit magpalit ka ng pangalan mo sa EB, makukuha din namin matrace yan ng mga ibang agent. O diba? Alam nila yung tunay kong pangalan. Yun yung sabihin, meron silang contact doon sa dalawang loan shark na yan. Yung mga sister company yan, napatago na nakarehistro sa SEC na iba lang yung mga lending companies kung saan sila under. Malamang yung magkapatid dyan sila, magkapatid dyan siguro si Mr. Cash at sila pera mo na pasimple. Siyempre lahat ng mga OLA, ng mga loan sharks is magkakamag-ano ka lang naman yan nagpapasahan lang yan ng mga binibigay natin mga number at mga impormasyon. Tapos bahala na sila kung kanila ibibigay kung saan yung mga ating mga impormasyon o kung saan ay dapat nakapribado at sila lang yung nakakalam bukod sa atin. Dapat kakakututusin, data privacy rin po yan. Medyo criminal case po ang pwedeng ikaso dito sa ganitong klase ng sistema. Kaya naman, naharas ako, wala akong utang bagong taon. Kaya kayo mga taga-pera mo, magbago na kayo, bagong taon na po. At ito, baka pagpatuloy nyo lang ito, baka kung January nito, February, wait lang, kagawa ulit kami ng complaint. Ito, sige, pre-update ko lang po kayo sa nangyari. Ito po yung lingkod ka, Johnny, Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ula.